Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Josie. Taong 1972. Lungsod ng Bindoy. Mananabang o mas kilala sa tawag na komadrona ang nanay ni Josie. Tawagin na lang natin ito sa pangalang Nanay Turing. Maliban sa pagiging mananabang, meron din itong kaalaman patungkol sa espiritual. Hindi naman kaila dahil halos lahat naman ng mga komadrona ay may alam na mga orasyon. Marami ng karanasan si Nanay Turing, kung saan-saan na rin ito napadpad. Habang lumalaki si Josie, unti-unti na itong tinuturuan ng ina upang maging mananabang. Para mas maging malinaw sa kanya ang lahat, sa murang edad ay sinasama na ito ng ina sa pananabang. 14 na taon pa lamang si Josie ng mga panahong yun. Ngunit masasabing pulido na ang mga pasya. Malawak na ang pag-iisip. Pero kailangan pa rin ng gabay para sa pagpapalawak ng kaalaman. Minsan, bigla na lang may dumarating sa bahay nila Josie at humingi ng tulong. Nagpapahilot ng tiyan at tinatansya ng ina kung kailan ipapanganak ang sanggol. Ayon kay Josie, napakagaling ng ina at kahit minsan ay hindi pa ito nagmimintis. Kung anong sabihin ni Nanay Turing ay siyang araw na manganganak ang buntis. Oras lamang ang hindi sigurado ng ina. O Josie, sakto Sabado bukas. Walang klase kaya sumama ka sa akin ha. Medyo malayo nga lang at pagkarating natin sa lugar, maaaring magtagal tayo. Wika ni Nanay Turing. Anay, sino po bang manganganak? Tsaka, saan po ba sila nakatira? Tanong ni Josie. Taga-Tinagoan pero bandang bukid. Alam mo naman ang Pinyahan, di ba anak? Tugon ng ina. Opo. Alam ko po yun, Nay. May kaklase po ko doon eh. Muling wika ng dalaga. Kasalukuyang naghahanda si Nanay Turing ng dadalhing gagamitan. Iba't ibang uri ng lana, malinis na puting tela, herbal na gamot at marami pang iba. Ngunit hindi mawawala ang isang maliit na tansong Santo Niño. Wala na itong mga kamay at yung pagkatanso naman ay malaberde ang kulay. Kung titignan, sobrang luma at galing pa sa unang panahon. May 3 bituin ang Santo Niño, isang mata sa likod na nakaumbok. Kapag nahawakan ni Josie ang santo, malamig ito ngunit bigla na lamang iinit. Ang pinagtataka pa ng dalaga noon, saktong may darating at hihingi ng tulong sa ina. Ang Santo Niño ay nagbibigay hudyat sa oras ng peligro at pangangailangan. Nanggaling pa mismo ito sa kanilang ninuno na babaylan. Sa mga bihasang nakikinig, alam kong alam nyo ang bisa ng lihitimong agimat ng Santo Niño, lalo na kapag may 3 bituin at mata sa likod. Kinabukasan, maagang naglakad ang mag-ina dahil wala pang sasakyan na mga panahong yun. Nang makarating, sakto namang nakahiga na ang babae sa papag at makikita sa muka ang pagkabalisa. Nakasimangot at panay ang hawak sa tiyan. Pagsilip ng ina sa gitna ng binti ng buntis, kakaputok pa lamang ng panubigan. Maayos namang naisilang ang sanggol pati na rin ang kalagayan ng ina. Subalit nagtataka si Josie. Dapat matapos ang pananabang ay uuwi na sila.
Hapon na ng mga sandaling yun. Ngunit nanatili lamang sila doon sa kubo. Hindi na napakali si Josie. Lumapit ito sa ina at nagtanong kung ano pang ginagawa nila sa lugar. Anak, hindi ko alam. Pero ito lang ang masasabi ko. May hudyat sa akin ng santo. Kaya mag-antay muna tayo. Hindi ba't sinabi kong baka magtatagal tayo sa lugar? Wika ni Nanay Turing. Ano pong hudyat, Nay? Paano naman po nangyari yun? Di ba, nangyayari lang po yan kapag may nabisita sa atin sa bahay? Tanong ni Josie. Anak, ngayon ko lang sasabihin ito sa'yo. Total ikaw din naman ang susunod sa akin. Isa kong bertudes. Natural na sa akin ang lakas na minana ko sa ninuno natin. Maliban pa sa tulong ng Santo Niño. Tugon ni Nanay Turing. Hindi naman kaila kay Josie ang mga sinabi ng ina. Ngunit naguguluhan pa rin siya. Hanggang sa ilang sandali pa. Nang nabagot na ang dalaga ay nagreklamo na ito. Kaya napilitan si Nanay Turing na umuwi na sila. Binaybay ng mag-ina ang daan pababa ng lugar. At nang makarating sa tinagan, bigla na lamang huminto si Nanay Turing. Sumilong sa malaking puno ng mangga. Nakita ni Josie na tila may problema si Nanay Turing. Nakasimangot ang muka. Nakatingin sa isang bahay sa malayo. Nay, bakit po? Tanong ni Josie. Hindi kagad nakatugon si Nanay Turing. Sobrang seryoso at ang likot ng mga daliri. Ilang sandali pa. May buntis sa bahay na yan, anak. Nakakaramdam ako ng peligro. Ewan ko, iba talaga ang nararamdaman ko eh. Dito ka lang muna. Pupuntahan ko lang sandali. Wika ni Nanay Turing. Hindi na nagsalita pa si Josie sa sinabi ng ina. Sa halip, nanatili lamang ito sa lugar habang tinatanaw ang ina na palapit doon sa tahanan. Ngunit wala namang tumugon, kaya kagad din silang umuwi. Pero habang naglalakad, hindi mawari ang itsura ni Nanay Turing. Bukod sa hindi nagsasalita, ganun pa rin ang mukha nito. Balisa at tila may pasan na malaking problema. Hindi na ito pinunapa ni Josie. Hanggang sa makarating na sila sa tahanan. Bumungad sa kanila ang isang lalaki. Naroon ito sa kamalig sa gilid ng bahay. Kagad namang pinuntahan ni Nanay Turing at kinausap. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Josie. Dahil ang napag-usapan ng mga ito ay patungkol sa asawang buntis na dinapuan ng sakit. Ang nakakamangha na mga sandaling yun, ito yung asawa ng nakatira sa bahay kung saan sila sumaglit ng ina. Tawagin na lang natin siya sa pangalang George. Ganun po ba? Napadaan na po pala kayo sa bahay. Pasensya na't hindi nakatugon ang asawa ko ha. Nakahiga na lang siya ngayon at hirap na hirap eh. Pero malapit na po siyang manganak. Wika ni George. Sige. Ano bang sakit yon, iho? Tanong ni Nanay Turing. Nagkaroon po siya ng mga parang galis sa paa. Pero kung titignan mukha po itong maliliit na butas eh. Basta, kayo na lang po ang tumingin. Tugon ng lalaki. Dahil naroon na sa tahanan, napagpasyahan ni Nanay Turing na ipagpabukas na lamang ang pagdalaw sa buntis. Kinabukasan, paakyat na si Josie at Nanay Turing nang bumungad sa kanila ang hindi kaaya-ayang amoy.
amoy bulok na laman o kaya naman patay na hayop. Umiikot-ikot ito sa loob ng tahanan. Pagkapasok ng mag-ina sa loob, kulob na kulob ang amoy at kahit may bintana, wala man lamang pumapasok na sariwang hangin. Hindi nagtagal, napilitan ng mapatakip ng ilong si Josie at walang alinlangang nagreklamo. Bakit ang baho naman dito, Nay? Nakakasuka naman. Wika ni Josie. Pasensya na, sasabihin ko dapat to kahapon pa eh. Pero baka magbago yung isipan nyo. Doon yan ang gagaling sa sugat ng asawa ko eh. Tugon ni George. Nang marinig yun ni Josie, bahagyang nakaramdam ng hiya ang dalaga habang si Nanay Turing naman. Hindi na ito pinansin. Hanggang sa sinabi ni George na naroon sa loob ng silidang asawa. Pagkabukas ng pinto, mas lumala pa ang napakabahong amoy. Bumungad sa mag-ina ang buntis na nakahiga lamang sa katre. Maputla ang muka at malalim na ang mga mata. Habang yung mga paa naman nito, may tinabo na mga tela. Mamasa-masa at maraming langaw na nagliliparan. Ayan po yung itsura ng asawa ko. Walang buwan na po yung tiyan niya. Ilang beses ko na po siyang pinatingin sa doktor pero ang sabi lang nila, karaniwang galis lang. Dahil sa gastos naubusan na po kami ng ipon. Kaya hindi ko na po pinatingin. Nagbabaka sakali na po kung baka kayang gamutin ng albularyo. Pero wala eh. Walang sinabi yung albularyo na pinuntahan namin kung anong sakit ba yung tumama sa asawa ko. Pagsasalaysay ni George. Tahimik lamang ang mag-ina at ilang sandali pa. Bumigay na ng tuluyan ang sikmura ni Josie at sumuka ito sa bintana. Mas lumala ang baho nang hawiin ni Nanay Turing ang mga telang nakatabon sa paa ng buntis. Kitang-kita ni Josie ang mga sugat. May laman itong nana at paikot sa buong binti ng babae. Habang sa paa naman, maraming mga butas. Naninilaw na laman na mukhang uod na lumalangoy. Walang laman ang tiyan ni Josie na mga sandaling yun. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagsuka at naiyak. Habang si Nanay Turing naman, isa-isang sinisilip ang sugat. Hanggang sa pinalapit ni Nanay Turing ang anak at pinakita ang mga sugat. Tumango naman at sumunod ang dalaga. Buong akala niya ay wala naman siyang makikita bukod sa nakakadiri. Pero nanlaki ang mga mata ni Josie nang ituro ng ina ang sakong sa talampakan. Nakausli na doon ang namumulang buto at may uod na gumagapang. Meron pang lumabas na dilaw na likido. Maniwala man kayo sa hindi. Kahit anong pigil ni Josie na hindi mandire, talagang bumibigay na ang diwa ng dalaga. Kaya naman dumistansya na ito at naupo na lamang sa isang sulok. Hawak ang tiyan at panayang duwal. Abay, imposible naman na hindi ito malaman ng albularyong pinuntahan niya. Halata namang hindi pangkaraniwang sakit ito. Nga pala, ito ba ang naabutan ng doktor nung huling pagtingin ninyo? Tanong ni Nanay Turing. Hindi po. Baltos lang po at ilang galis. Sabi ko nga naubos yung ipon namin. Kaya hindi ko na po naipatingin ulit. Wala naman din siyang diabetes. Tugon ni George. Teka, naaalala ko na. Nagpahilot na nga pala kayo sa amin. Pero ilang buwan pa lang yun tiyan niya. Mga 4 ata. Pero hindi na kayo bumalik. Yun nga yung pinagtataka ko. Kaya pala,
Nagkasakit pala siya. Ang bilis talaga ng mga pangyayari. Bueno, susubukan ko siyang gamutin, iho. Pero hanggang sa kaya lang ng kaalaman ko at walang kasiguraduhan. Marami akong pagdududa. Nakagambala ang asawa mo ng lamang lupa. O kaya naman na malediksyon. Tunglo ba? Alam mo naman siguro yung tunglo. Kapag sinakyan ng demonyo, nagkakatotoo. Mahabang pagsasalaysay ni Nanay Turing. Tawagin na lang natin sa pangalang Tessa ang asawa ni George. Hindi ito nagsasalita. Pero halata sa mga mata ang pangingilid ng luha. Mukhang hirap na sa kalagayan at inaantay na lamang na dalawin ni kamatayan. Inutusan ni Nanay Turing si George na kumuha ng batya na may tubig. Pagkabot nito sa ina, binasa niya ang tela at pinunas sa paa ni Tessa. Isa-isang kinalikot ni Nanay Turing ang mga butas at nagbulwakan ang mga nana, kasabay ng paglitawan ng mga uod. Napapatakip na lamang ng bibig si George habang nanonood. Awang-awa ito sa sitwasyon ng kabiyak. Samantalang si Josie naman, nanatiling nakaupo lamang sa gilid at tinitiis ang nakikita. Hanggang sa naging kulay tuba na ang tubig sa batya. Nang ibabaw doon ang lumulutang na mga uod. Pinisilpa ng ina ang tila bukol sa hita ni Tessa. Nagpuputukan ang mga likido. Napansin ni Nanay Turing na nabubulok na ang laman mula sa hita papunta sa bewang. Namumula na ang mga ito at magang-maga. Hindi na maipinta ang itsura ni George habang nakikita ang pagdaing ng mukha ng asawa. Marami kang napainom na gamot kay Tessa, pero hindi humuhupa ang sugat. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi gumagana ang sistema ng katawan niya dahil nabibilang ang sakit niya sa espiritual. Kailangan ko munang linisin ang katawan ni Tessa para kumapit ang gamot ang isasagawa ko. Hayaan mo. Hindi ko gagawin to kung hindi kakayanin ng asawa mo. Wika ni Nanay Turing. Dagdag pa nito. Hindi na niya papaabutin ng kabuwanan ang asawa ni George. Kung mangyayari yun, pati ang bata ay maaapektuhan ng sakit. Nanonood lang sila George at Josie sa ginagawa ng matanda. Hanggang sa nilabas na nito ang santo at maniwala man kayo sa hindi. Bigla na lamang kumalma ang itsura ni Tessa. Tila wala itong dinadaing sa katawan. Napansin din nila na gumagalaw sa tiyan ng buntis. Anak, iabot mo nga sa akin ang malinis na tela at lana ko. Tsaka wag kang ang puro tingin. Tulungan mo naman ako dito at ilalabas natin ang bata sa tiyan ni Tessa. Utos ni Nanay Turing. Hindi kagad nakakilos si Josie. Nag-aalinlangan ito noon dahil yun pa lamang ang unang beses niyang matunghayan ng ganong sitwasyon. Maliban sa natatakot, naroon din ang matinding pandidiri. Hanggang sa, Anak, ibahin mo ang pagtingin mo sa mga bagay-bagay. Isipin mo na dapat palagi kang makatulong. Tagumpay ka man o hindi, nananalaytay sa dugo natin ang pagiging mananabang. At dapat mo yung tandaan. Ginawa tayo upang maging kasangkapan ng Diyos para magligtas ng tao. wika ni Nanay Turing. Nang marinig yun ni Josie, nahimasmasa ng dalaga at biglang nawala ang pandidiri. Kagad itong lumapit sa ina at inabot lahat ng pangangailangan. Nang mga sandaling yun, bagamat nawala bahagya ang mabahong amoy, para naman itong nasa harap ng kinakatay na baboy. Hinawakan niya ang kamay ni Tessa at hinapuhap ang noo. Habang si Nanay Turing naman,
Nakakapagtakang nakatayo ito habang nakapikit ang mga mata. Nakaangat ang isang kamay kung hawak ang santo. Ilang sandali pa, bumuluwak ang likido sa maselang parte ni Tessa. Nagtataka si Josie. Alam niyang pumutok na ang panubigan. Isang hudyat na ipapanganak na ang sanggol. Ngunit gano'n na lamang ang pagkagulantang ng dalaga. Nang hawiin niya ang nakatabong kumot at bumungad sa kanya ang dilaw na tubig. Mga nana na may kasamang mga uod. Naku, Diyos ko. Ano ba ito, Nay? Pati sa loob ng tiyan niya? Tanong ni Josie. Hindi ko inaasahan ito, anak. Buhay ang bata. Pero nakapagtataka kung bakit, nana. Hindi maganda ang nangyayari. Dapat patay na ang bata sa loob. George, lumabas ka ng bahay. Sabuyan mo ng asin at abong buong paligid. Nakatitiyak akong habang pinapaanak ko ang asawa mo. May mas nagpapalala pa ng sitwasyon. Bilisan mo at baka mahuli na ang lahat. Wika ni Nanay Turing. Dali-dali namang lumabas ang lalaki at ginawa ang sinabi ng matanda. Nay, hindi ko po maintindihan. Ano bang nangyayari? Tanong ni Josie. Mamaya ka na magtanong, anak. Siguraduhin muna nating makapanganak siya ng maayos. Tugon ni Nanay Turing. Kaya naman nanahimik na lamang ang dalaga. Pero alam niya sa sarili kung gaano kataas ang tensyon ng ina. Sobra na itong nag-aalala at makikita sa mukha ang takot. Ilang sandali pa, pinahawak naman ng ina ang Santo Niño kay Tessa. Pagkalapat pa lamang ng kamay ni Nanay Turing sa tiyan ng buntis. Maniwala man kayo sa hindi, kusang lumalabas ang bata nang hindi man lamang umiiri si Tessa. Pero nabalot ng naliligo sa nana ang sanggol kasama ang napakaraming uod. Dali-daling dinampot ni Nanay Turing ang sanggol. Pinahira ng tela at pinaliguan ng lana. Lupaypay na ang bata. Tila wala ng buhay. Ilang sandali pa hinipa ni Nanay Turing ang bibig ng bata. Tinapik ang palad sa mga paa pati sa puwetan. Bumuka ang bibig ng bata at may lumabas na mahabang tila uod na kulay itim. Matapos itong mailabas ng bata, tsaka pa lamang umiyak ang sanggol na siyang nagpagaan sa loob ni Josie. Ngunit hindi na gumagalaw si Tessa. Pero masagana ang luha sa mga mata. Nang makabalik si George, gulat na gulat ito na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Lalo na't buhat na ni Nanay Turing ang anak. George, buhay ang anak mo pati ang asawa mo. Pero maitanong ko lang, ano bang ginawa ng asawa mo bago siya nagkasakit? Tanong ni Nanay Turing. Wala naman po akong maalala. Hindi naman po gumagala ang asawa ko. Lalo na't wala kaming kakilala dito. Pero madalas po, naroon siya sa likod bahay. Doon niya po gustong sumilong sa lilim ng puno ng akasya eh. Paminsan naman, nagwawali siya at nagsisiga sa likod malapit sa maugat ng puno. Tugon ni George. Nang marinig ito ni Nanay Turing, kaagad siyang lumabas ng tahanan. Dumiretso sa likod at nakita ang malaking puno ng akasya. May bakas ng sunog ang ugat. Nakatitig lamang doon ang matanda habang si Josie naman natatanaw ang ina mula sa bintana. Ilang sandali lang ay bumalik na si Nanay Turing at sinabing, Hindi ako sigurado. Pero malakas ang negatibong enerhiya dyan sa puno.
Marahil may nakatira dyan na nagambala ng magsiga ang asawa mo. Ay may gusto talagang tuluyan si Tessa at ang dinadala niya. Mapagigante ang mga lamang lupa. Kung may namatay na isang babae at bata na lamang lupa, o hindi naman kaya dalawa sa miyembro ng pamilya nila, iyon ang magiging kapalit. Ang masaklap, kapag hindi nyo nilisan ang pamamahay nyo, hindi titigil ang mga lamang lupang yan. Wala din naman ako magagawa para itaboy sila. Kapareha nila. Naninirahan lang din tayo dito sa lupa. Pagpapaliwanag ni Nanay Turing. Kaunting impormasyon. Sa oras na magambala mo ang mga lamang lupa o nabati kanila, ang tanging magagawa mo lamang ay mag-alay. Depende sa uri ng nilalang at uri ng kasalanan mo. Pero hindi ito kailanman maitataboy. Kung may mga magaling na nagsasabing kayang itaboy ang mga lamang lupa, masasabi kong hindi ito totoo. Delikadin sila na kapareho nating nabigyan ng karapatan. Pwede mong maitaboy ang mga espiritu at mga demonyo. Ngunit iba ang mga lamang lupa kapag teritoryo nila ang kinatitirikan. Balik tayo sa kwento. Kinagabihan, hindi na kinaya ng katawan ni Tessa at binawian ito ng buhay. Ang totoong pakay talaga ni Nanay Turing ay maisalba na lamang ang bata upang kahit papano may mabuhay pa sa kanilang dalawa. Nakita niyang hindi na talaga magtatagal si Tessa. Ginamot niya naman pero huli na ang lahat. Ginanap ang lamay sa ibang lugar upang makaiwas si George at anak niya sa peligro. Hindi din nagtagal ay pumanaw bigla si George. Ayon sa mga nakararami, binangungot lamang ito. Habang ang bata naman ay inalagaan ng tiyahin ni George sa ayungon. Hindi ito mahanapan ng kasagutan ni Josie. Ngunit ang palaging sinasabi ng ina, nagbakasakali lang ito na paalisin ang mag-ama. Pero ang totoo ay susundan pa rin talaga sila ng elemento. Hindi ito titigil hanggat hindi na isasagawa ang patas na hukom o paghihigante. Habang si Josie naman, bagaman nakakakilabot at nakakadiri ang naging karanasan, napagkunan niya naman ito ng aral. Hindi perpekto ang ina at hindi lahat ng ginagawa nito ay nagtatagumpay. Doon din lamang niya nalaman ang mga kakayahan nito. Bukod doon, maraming lamang lupa ang nagkalat lamang sa paligid. Lahat ng ito ay dahil sa nanay niyang mananabang, nalikas na bertudes, at may hawak ng agimat na Santo Niño. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Kyo. Taong 1990. Probinsya ng Mindoro. Ang kwentong ito ay pinadala ni Kyo. Ibinahagi sa kanya ng ama ang mga kaganapan doong kapanahunan pa ng lolo at ng kanyang mga tiyuhin. Ang bawat pangalan, lugar, at mga kaganapan ay hindi eksaktong ginaya sa tunay na pangyayari upang hindi malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng mga tao para sa kanilang kaligtasan. Wala akong intensyong makipag-away sa inyo. Narito ako para makipagtulungan. Nasaan si Erning? Pakisabing tinatawag ko siya. Wika ni Ongkoy. Ilang sandali lang ay dumating nga si Erning, kaibigang matalik ni Ongkoy. Oh, napadalaw ka yata.
Anong akin at napadaan ka dito sa aking kuta? Tanong ni Erning. Matamis na ngumiti si Ongkoy at niyakap ang kaibigan. Iniiwan ko sa iyo ang buong baryong ito. Buntis na ang aking asawa. Kaya naman gusto ko nang lumagay sa tahimik na buhay. Para sa aking pamilya, kaya naman pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng ito. Wika ni Ongkoy. Ganun ba, kaibigan? Makakaasa kang ipagpapatuloy ko mga nasimulan mo. Binabati kita. Kung gusto mong bumalik dito anumang oras, pwede. Sa'yo pa din ang lugar na to. Tugon ni Erning. Nagyakapan ng magkaibigan. Matapos ang araw na yon ay umalis na sa Mindoro ang pamilya ni Ongkoy. Lumipat ang mga ito sa Bukidnon at nagsimula ng bagong buhay. Makalipas ang ilang taon, ganap ng mga binata ang anak ni Ongkoy. Minana ng mga ito ang kanyang galing sa lihim na karunungan at tikas ng pangangatawan. O mga anak, balang araw, kapag nawala na ako, lahat ng lupain dito sa Bukidnon, sa inyo mapupunta. Wika ni Ongkoy. Tay, lupa lang yan eh. Mas mahalaga makasama ka namin ng matagal. Tugon ni Nato. Kaya nga tay, mas mainam na matagal tayo magkakasama. Wala naman sa amin yung lupain mo kahit anong kayamanan eh. Ang mahalaga sa amin, kumpleto yung pamilya natin. Dagdag ni Aldo. Basta ako. Kahit anong gusto ni tatay, doon ako. Wika ng bunsong si Onyok. Nagtawanan ang mga ito dahil sa sinabi ng bunso. Si Ongkoy ay tubong Mindoro. Halos lahat ng tao sa kanilang baryo ay kinakatakutan siya at tinuturing na amo dahil sa galing nito sa pakikipaglaban at panggagamot. Bukod pa doon, buhat ng si Ongkoy ang namahala sa kanilang baryo ni isang dayuhan o masasamang loob ay walang nagtangkang pasukin ang teritoryo nito. Dahil sa bangis ng lalaki. Ngunit nang magkaroon ng asawa si Ongkoy at nagkaanak, iniwan ito ang kanilang baryo sa matalik na kaibigan dahil nais niyang lumagay sa tahimik na buhay. Tama na nga yung usapan nyo. Mag-agahan na muna kayo. Pumasok na sa eskwela at baka mahuli kayo. Wika ng asawang si Brenda. Sabay-sabay na nag-almusal ang pamilya. Matapos kumain ay kanya-kanyang halik sa magulang ang tatlong magkakapatid. Pumasok na sa eskwela ang mga ito at naiwan ang mag-asawa. Mga binata na ang anak natin. Napapaisip lang ako. Parang gusto kong bumalik sa Mindoro at ipagpatuloy ang pamamahala ko doon. Wika ni Ongkoy. Ikaw ang magpasya. Kung ano ang nais mo, susuportahan naman kita eh. Tugon ni Brenda. Makapagtapos lang ang mga anak natin, lilipat tayo muli sa Mindoro. Wika ni Ongkoy. Napagpasyahan niyang muling bumalik sa Mindoro matapos ang ilang dekadang pananatili sa Bukidnon. Kaya na makapagtapos ang tatlong anak. Muling tumira sa Mindoro ang pamilya at labis ang sayang naramdaman ng mga tao doon nang malaman na muling bumalik ang dati nilang pinuno. Kaibigan, bumalik ka. Masaya ako na sa matagal na panahon muli tayong nagkita. Wika ni Erning. Aba syempre, hindi ko naman nakalimutan ang ating baryo kahit matagal na panahon na akong nawala dito. Hindi ito minsan man nawaglit sa aking isipan.
Wika ni Ongkoy. Mabuti kung ganun. Ito na ba ang inaanak ko? Mga binata na at mas malalaki pa sa atin ah. Muling wika ni Erning. Kagad namang nagmano ang tatlong binata at bumati ang mga ito. Nung, ilang taong kang walang bigay sa akin na ipon ah. Pabirong banat ni Nato. Aba, naningil ka agad ah. Dapat ikaw na mabigay sa akin dahil matanda na ako at walang trabaho. Wika ni Erning. Nung, may kaya ka naman ho eh. Malabong mawalan ka ng datong. Dagdag pa ni Onyok. Kaya nga Ninong, tsaka matagal-tagal na din hindi ka namin nakita. Kahit motor na lang yun sa akin ha. Wika naman ni Aldo. Napailing na lamang si Erning sa sinasabi ng mga inaanak. O sige, ilista nyo lang yung mga utang ko sa inyo ha. Sa Disyembre, kukwentahin natin lahat ng yan. Tugon ni Erning. Napatango na lamang ang magkakapatid sa sinabi ng ninong. Nang araw na yon, nagkasiyahan ng magkaibigan maging ang magkakapatid ay nag-inuman. Sinulit ng mga ito ang araw na yon na puro lang saya. Kinabukasan umalis si Erning at nagpunta sa bayan. Habang namamalengke ay bigla na lamang nagkagulo. Isang lalaki ang umatake kay Erning. Sa puntong yon hindi na malaya nito ang pagdating ng lalaki. Nasaksak si Erning sa leeg at kagad binawian ng buhay. Nakarating kay Ongkoy ang nangyari sa kaibigan. Hindi ito makapaniwala na wala na ang matalik na kaibigan. Hanapin ko ang pumatay sa iyo, Erning. Pangako yan. Wika ni Ongkoy. Dapat na ba akong mangamba sa pangako mo niyan, Ongkoy? Tanong ni Brenda. Niyakap nito ang asawa at hinalikan sa pisngi. Hanggat buhay ako, walang susunod kay Erning. Bago may mawala muli ako muna ang makakalaban nila. Malakas ang kutob ko na kagagawan nito ng ating mga kaaway. Dahil inumpisahan nila, ako ang tatapos nito. Wika ni Ongkoy. Tay, sabihan mo lang kami kung ano ang plano. Tandaan mo, nandito kami para sa'yo. Handa po kaming lumaban. Wika ni Nato. Oo nga tay, tama si kuya. Isa pa, wala din kaming pamilya na aalalahanin. Kaya naman wala kang dapat ipag-alala sa amin. Dagdag ni Aldong. Basta tay, ano man ang sabihin mo, susunod kami sa'yo. Pamilya tayo kaya magtutulungan tayo hanggang sa uli. Wika naman ni Onyok. Ang gusto ko isa sa inyo ang magkaroon ng anak dahil gusto kong mabuhat ang magiging apo ko. Aba hindi ako pabata. Patanda na kami ng nanay mo. Wika ng ama. Naku si kuya na ito ang kausapin niyo dyan tay. Tugon ni Aldong. O tama na yan. Nasa lamay tayo. Nakakahiya naman sa pamilya ni Erning oh. Wika ni Brenda. Daw po ang mga ito at nanatiling tahimik. Sa isipan ni Ongkoy, hindi siya titigil hanggat hindi nahanap ang taong pumaslang sa matalik na kaibigan. Sa paglipas ng mga araw, matapos mailibing sa Erning kumalat ang sakit sa karatig baryo nila Ongkoy. Kaya naman halos lahat sa kanila lumapit. Tay, ano pong gagawin natin? Ang dami nila oh. Kailangan nating malaman kung saan ba nagmumula yung sakit nila para wala nang mabiktima pa.
Wika ni Onyok. Hindi naman nagsasalita si Ongkoy. Pinagmamasdan lamang ang lahat ng pasyente na nasa kanilang bakuran. Kayo na muna ang bahala sa kanila, mga anak. May kailangan lang akong gawin. Huwag na huwag kayong pupunta sa silid ko at pakisabi na din sa nanay nyo. Bili ni Ongkoy. Magtatanong pa sana si Aldo ngunit pinigilan na ito ng kapatid. Hayaan nyo na si tatay. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Wika ni Nato. Napatango na lamang ang dalawa at nagpatuloy na sa panggagamot. Pagod na pagod ang magkakapatid nang matapos sa panggagamot kaya namang kagad nagpahinga ang mga ito. Naghanda naman ang makakain ng ina. Ang tatay niyo nasaan? Tawagin niyo na nang sabay-sabay tayong kumain. Wika ni Brenda. Nay, ang sabi po ni tatay wag daw po siyang guguluhin sa kwarto niya. May mahalaga po siyang gagawin eh. Kanina pa yon umuwi kami ang nagpatuloy sa panggagamot kanina. Tugon ni Nato. Natahimik si Brenda sa sinabi ng anak. Dahil alam na nito ang ginagawa ng asawa. Ihanda niyo mga gamit ng tatay niyo. Magdasal tayo para sa kapakanan niya. Diyos ko, ginagawa na naman niya ang bagay na yun. Wika ni Brenda. Nagtataka man ay sinunod na magkakapatid ang sinabi ng ina. Kumain na ang mga ito at pinagdasal ang kapakanan ng ama. Halos araw-araw. Iniiwanan na lamang ng pamilya si Ongkoy ng pagkain sa labas ng silid. Sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi, saka lamang lumalabas si Ongkoy ngunit pagsapit ng 8:00, muli itong pumapasok. Nasanay na lamang ang magkakapatid sa gawain ng ama. Kaya naman hindi na nila ito ginugulo pa at sa halip. Ipinagdarasal na lang ng mga ito na maging ligtas sa kung anuman ang ginagawa. Makalipas ang 1 linggo. Lumabas si Ongkoy sa kanyang silid. Wala nang dapat ipag-alala. Napaalis ko na ang mga salot at wala nang magkakasakit pa. Wika ni Ongkoy. Matapos sabihin ang mga katagang yun, bigla na lamang hinimatay ang ama. Tay, anong nangyari sa kanya, Nay? Mukhang hinang-hina po si tatay ah. Wika ni Onyo. Mukhang ginamit na naman niya ang itim na kapangyarihan. Kaya ganito ang nangyari. Pero magiging maayos din ang lahat, anak. Tugon ni Brenda. Binuhat na magkakapatid si Ongkoy at nilagay ito sa kama upang makapagpahinga. Binentaya ni Brenda ang asawa at hinanda ang mga gamit ng asawa na pamalit. Ilang sandali lang ay nagkamalay na si Ongkoy. Ngumiti ito sa asawa at hinalikan sa pisngi si Brenda. Salamat sa dasal niyo ng mga anak natin. Ligtas ako pati na rin ang karatig natin at wala nang magkakasakit. Wika ni Ongkoy. Napangiti si Brenda at akmang magyayakapan na sana ang mag-asawa. Nang bigla na lang pumasok ang 3 nilang anak. Tay, may pasyente sa labas. Hindi namin siya kayang gamutin. Wika ni Nato. Napaupo sa kama si Ongkoy. Sinubukan pa itong pigilan ng asawa ngunit nagsalita na ito. Bakit? Ano bang nangyari sa pasyente? Malala ba kaya hindi nyo kaya? Tanong ni Ongkoy. Tay, nayanggo po yung pasyente. 2 araw na ang lumipas malamang. Ilang oras na lang, tuluyan na siyang magiging aswang. Wika ni Aldong.
Lahat naman ng pamamaraan tay, ginawa na namin nila kuya eh. Hindi na namin tinuloy, baka hindi na kayanin ng pasyente. Wika naman ni Onyok. Tumayo si Ongkoy at hinawakan ito sa kamay ng asawa. Mahal, hindi ka pa magaling. Baka ikamatay mo na ang panggagamot. Wika ni Brenda. Kaya ko naman. Kaya wag mo na akong alalahanin pa. Hindi ako mapapahamak sa gagawin ko. Wika ni Ongkoy. Hindi na napigilan pa ni Brenda ang asawa dahil sumama na ito sa mga anak. Hayaan na po natin si tatay at sila kuya nay. Panigurado, babalik po sila sa atin ng ligtas. Wika ni Onyok. Sana nga anak, gabayan nawa sila ng Panginoon sa kanilang gagawin. Tugon ni Brenda. Kagad namang nagpaalam si Onyok sa ina at sumunod ito sa mga kuya. Nakita ni Onyok ang ama na may hawak na isang biik. Nag-uusal ng orasyon ng paulit-ulit sila nato samantalang ang kanilang ama naman. Hawak-hawak sa noo ang pasyente at nag-uusal ng orasyon. Sino ka? Anong kasalanan sa iyo ng taong ito? Magpakilala ka! Tanong ni Onyok. Hindi niyo ako mapipigilan na patayin ang lalaking ito. Kahit anong gawin niyo. Hindi ako titigil. Wika ng lalaki. Tumawa pa ito at dinuraan sa mukha si Ongkoy. Akala mo ba mananaig ka sa akin? Anak, pakiabot sa akin ang bote. Utos ni Ongkoy. Iniabot ni Nato ang isang bote sa ama. Naglalaman yun ng langis na mula pa sa kanilang lolo. Naglagay si Ongkoy ng langis sa kamay saka yun pinahid sa sentido ni Robin. Halos magpumiglas ang lalaki sa ginawa ni Ongkoy. Paulit-ulit na nag-oorasyon ang mag-aama habang nakayuko. Ilang sandali ang lumipas na walan na ng malay yung lalaki. Tay, pagpahingin mo muna kaya siya. Mukhang nangihina na yung pasyente. Wika ni Aldong. Maayos na siya. Sumuko na ang may gawa nito sa kanya. Sa susunod pakisabihan ng inyong anak na huwag dadayo kung mainitin ang ulo. Dahil yon ang ikapapahamak niya. Wika ni Ongkoy. Hingal na hingal ito at namumuo ang pawis. Kagad namang inakay na magkakapatid ang kanilang ama at pinagpahinga ito sa kanyang silid. Ang lakas ni tatay, no? Nagawa niyang matalo yung taong yumanggaw sa pasyente kanina. Wika ni Onyok. Kaya din natin yun. Kulang lang tayo sa karanasan eh. Tsaka si tatay. Simula bata pa lang marunong na siya manggamot eh. Eh tayo, nagsisimula pa lang. Kaya naman dapat lang na lahat ng turo niya intindihin natin. Dahil tayo ang susunod sa yapak ni tatay eh. Tugunin nato. Kaya nga eh. Sige na. Magpahinga na tayo at nang may lakas tayo kung sakaling may magpagamot bukas. Wika ni Aldong. Nagpunta na ang mga ito sa kanya-kanyang silid. Samantalang si Ongkoy naman, kinakausap ang asawa. Mahal, bukas, aalis ako at pupunta ako sa kabundukan. Malakas ang pakiramdam kong naroon nagtatago ang mga kalaban na pumatay kay Erning. Pagpapaalam ni Ongkoy. Hindi mo ba kami sasama ng mga anak natin? Para kung sakaling mapalabang ka, merong kang karamay. Tanong ni Brenda. Hindi na. Sisiguraduhin ko na babalik ako sa inyo ng buhay.
Tugon ni Ungkoy. Dadalhin mo ba ang puting bato na pamana sa'yo ni Ama? Muling tanong ng asawa. Ngumiti si Ungkoy at napatango na lamang sa tanong nito. Pwede ba namang ihiwalay ko yan sa akin? Dyan nang gagaling ang lakas ko. Tugon ni Ungkoy. Patnubayan nawa ka ni Ama at nang gabay nating puting bato nang makauwi ka sa amin ng mga anak natin ng ligtas. Matapos ang pag-uusap ng mag-asawa ay natulog na ang mga ito. Kinabukasan, bago magbukang liwayway, umalis na si Ungkoy at dahil sa pagmamadali, nalimutan itong dalhin ang puting bato. Nay, hindi po nadala ni tatay yung puting bato. Nasa kapahamakan po siya dahil kanina pa to umiilaw. Wika ni Onyok. Napabalikwas sa hinihigaan si Brenda. Kitang-kita din ito ang pagliwanag ng puting bato. Maganda kayo. Susunod tayo sa tatay nyo. Malakas ang kutob ko na napalaban siya. Wika ni Brenda. Sa kabilang banda naman, habang binabagtas ang mataas na bundok ay bigla na lamang inatake si Ungkoy ng mga kalaban. Napakapa ito sa bulsa. Napahilamos na lamang na mapagtanto na hindi niya dala ang puting bato. Gayunpaman, hindi ito nagpahalata lalo na't may kaalaman naman siya sa pakikipaglaban at pag-oorasyon. Napadalaw kay hata sa aming teritoryo, Ungkoy. Kay tagal na din ang huli tayong nagkita. Ilang taon na ba? Dekada na yata. Wika ng lalaking nagpakilalang tiyano. Oo, matagal na. Yung huli ay nung pinatay ng tatay mo ang aking ama. At malakas ang aking kutob na ikaw din ang mitya ng pagkamatay ng kaibigan ko. Tugon ni Ungkoy. Parang masyado ka namang mainit. Hindi ba pwedeng magkamustahan muna tayo? Tanong ni Tiano. Wala akong panahon para sa mga kalukuhan mo. Sagutin mo ang tanong ko. Muling wika ni Ungkoy. Aba, kung yan ang gusto mo, makakaasa ka na pagbibigyan ko ang hiling mo. Oo nga pala, ako ang nag-utos na patayin si Erning para ako na ang mamuno sa baryong ito. Pero ang mali ko, dapat ikaw pala ang inuna ko. Walang hiya ka. Papatayin kitang salot ka. Hindi ko hahayaan na may mapaslang ka pang iba. Luis, labanan mo ang isang yan. Madali lang tapusin ang lalaking yan dahil wala sa kanya ang kinakatakutan na puting bato. Wika ni Tiano. Kagad namang nilabanan ni Luis si Ungkoy. Ngunit nagkamali ang lalaki. Sisiw ka lang sa akin. Hindi mo kakayanin ang lakas na meron ako. Wika ni Luis. Ngunit hindi pa man ito nakakalapit kay Ungkoy. Napaluhod ito at napasuka ng dugo. Ikaw ang mamaalam sa ating dalawa. Hindi ko man dala ang puting bato. Ngunit hindi mo pa rin kakayanin ang aking kakayahang taglay. Tugon ni Ungkoy. Itinaas nito ang kamay at sa puntong yun, namilipit sa sakit si Luis. Nagtunugan ang mga buto nito dahil sa ginagawa ni Ungkoy. Anong ginagawa mo sa akin? Bakit hindi ko maigalaw ang katawan ko? Tanong ni Luis. Bakit hindi mo alamin? Di ba malakas ka kumpara sa akin? Ngayon magpaalam ka na sa mga kasama mo.
Tugon ni Ongkoy. Pinilantik nito ang mga daliri at sa isang iglap, nabali ang leeg nito na sanhi ng pagkasawi. Napapalakpak naman si Chano sa ginawa ni Ongkoy. Magaling! Wala ka pa ding kupas, Ongkoy. Hindi ka pa di nagbabago. Pinapahanga mo pa din ako. Wika ni Chano. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Ongkoy. Kagad nitong sinugod ang mga kalaban. Ngunit si Chano ay patalikod nitong tinira si Ongkoy. Habang abala sa pakikipaglaban, gamit ang mahabang kuko, sinaksak ito ni Chano na siyang nakita ng kakarating pa lamang na sila Brenda. Tatay, pulang iya ka. Papatayin kita, ngayop ka. Wika ni Aldong. Niyakap ni Brenda ang asawa, habang yung tatlo naman ay hinabol ang mga kalaban. Bakit mo hiniwan ng puting bato? Alam mong ito ang nagbibigay sa'yo ng proteksyon mula pa noon. Wika ni Brenda. Lumuluha ito habang yakap-yakap ang naghihingalong asawa. Ngumiti naman si Ongkoy. Pinunasan ng luha ng asawa at kahit nahirap na sa pagsasalita, nagpatuloy lamang ito sa sasabihin. Kayo na ang bahala sa labanang ito. Huwag niyong hayaan na lamunin kayo ng galit. Oras ko na. Nakikita ko na sa tatay na sinusundo ako. Pakisabi sa mga anak natin. Mahal na mahal ko sila. Wika ni Ongkoy. Matapos sabihin ang mga katagang yon, tuluyan na itong binawian ng buhay. Labis na nagdalamhati ang pamilya dahil sa pagkamatay ng haligi ng tahanan. Ipinangako naman nila Nato na ipaghihiganti ang ama. Makalipas ang ika-40 araw ng pagkamatay ni Ongkoy, nagsimula na ang magkakapatid na singilin ang kanilang mga kaaway. Inuna nila Nato ang mga alalay ni Chano. Dahan-dahan nila itong kinitila ng buhay. Samantalang si Brenda naman, kalaunan ay nagkaroon ng karamdaman at sumunod na sa asawa. Labis na sakit ang naramdaman ng magkakapatid. Kaya naman hindi tumigil ang mga ito hanggat hindi nahahanap si Chano. Isang araw, habang nagmamasid sa kabundukan, nakita na magkakapatid ang isang napakalaking bahay na tila mansyon. Pinasok yun nila Nato. Dito nila napagtanto na yon ang tahanan ng matagal na nilang hinahanap. Walang iba kundi si Chano. Magaling! Nahanap niyo ang tahanan ko. Pero sisiguraduhin ko na hindi na kayo makakalabas dito ng buhay at isusunod ko na kayo sa inyong mga magulang para naman mabuo ang pamilya niyo sa kabilang buhay. Wika ni Chano. Sa puntong yon, nainis si Nato kaya naman nag-usal ito ng orasyon. Sumakit ang sikmura ni Chano. Maya-maya ay nagsuka ito ng napakahabang bulate at buhok. Kuya, paano mo nagagawa ang bagay na yon? Inaral mo ba ang lihim na karunungan ni tatay? Tanong ni Onyo. Napatango na lamang si Nato bilang pagtugon sa tanong ng kapatid. Walang iya ka. Pagbabayaran mo ito. Ako ba talaga ang sinubok niyong magkakapatid? Wika ni Chano.
Tumawa naman ang tatlong magkakapatid. Sabay-sabay na nag-usal ng orasyon ng mga ito. Bigla na lamang umulan. Kasunod nito ang malakas na kulog at kidlat. Tila nakikisabay ang panahon sa galit ng tatlong bertudes. Mabilis na kumilos si Onyok. Sinuntok nito ang kalaban. Iba-iba ang kakayanan na meron ang magkakapatid. Si Onyok ang nagmana ng lakas ng katawan ng ama at bangis nito sa pakikipaglaban ng pisikal. Samantalang si Nato naman, minana ang kagalingan sa mga orasyon samantalang si Aldong naman ang siyang nagtaglay sa galing nito sa panggagamot. Sa puntong yon, hindi makapaniwala si Chano sa kakayahan na meron ang magkakapatid. Pisikal na pakikipaglaban si Onyok, samantala si Nato naman sa orasyon. Nagtulungan ang magkakapatid upang mapaslang si Chano. Ikaw na muna ang lumaban sa kanya, Onyok, para hindi naman isipin ng isang yan na pinagtutulungan natin siya. Wika ni Aldong. Napatango naman si Onyok. Sinunggaban nito si Chano. Nagpalit ng anyo si Chano. Kagad nasaksak ang binata ngunit hindi man lamang ito nasugatan. Sa taglay na mutya ni Bunso, nako, hindi yan tatabla ng kahit mahabang kuko mo pa. Kung ako sa'yo, magtago ka habang may oras ka pa. Wika ni Nato. Nangatog sa takot si Chano dahil sa sinabi nito. Ngunit hindi pa rin sumuko ang aswang at pilit nilabanan ang binata. Nagawa naman niyang masuntok si Onyok. Ngunit tila wala itong nararamdamang sakit. Nang matapos si Onyok ay si Nato naman ang siyang nakipaglaban sa pamamagitan ng orasyon. Huwag kayong masyadong mayabang. Dahil nagsisimula pa lang ako. Wika ni Chano. Muli itong nagpalit ng anyo. Mas malaki kesa sa anyo kanina. Nagsimula na din itong magbigkas ng orasyon. Mabilis namang nilabanan ni Nato ang mahika ni Chano. Wala itong pinalampas na oras at sa puntong yon, nagseryoso na ang magkakapatid. Habang nakikipaglaban si Nato, sumugod naman si Onyok kaya naman nabaling ang atensyon ni Chano sa binata. Natalo ito ni Nato at napasuka ng dugo. Habang nangihina ang kalaban, sumugod si Onyok sa kanito sinuntok sa sikmura si Chano. Ngunit sa puntong yon, nag-oorasyon na pala ito at pinaghahandaan ang pag-atake ni Onyok. Kaya naman napatumba nito ang binata. Namilipit sa sakit si Onyok dahil sa malakas na suntok na natamo mula kay Chano na may kasamang orasyon. Napasukan ng dugo si Onyok dahil sa nangyari. Mabilis namang ginamot ni Aldong ang kapatid. Kaya si Nato muna ang siyang nakipaglaban kay Chano. Onyok, lumabang ka. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ka. Walang hiya ka talaga, Chano. Wika ni Aldong. Napangiti naman si Onyok sa kuya. Hinawakan ito sa kamay at sinabing, Ayos lang ako, kuya. Huwag mo ako masyadong alalahanin. Hindi ko hahayaan na matalo ko ng taong yan. Wika ni Onyok. Niyakap naman ni Aldong ang kapatid. Kahit na nangihina ay tumayo pa din si Onyok. Hindi nito ininda ang nararamdaman. Nagtabi-tabi ang magkakapatid. Hinawakan ang kani-kanilang mga bertud. Sabay-sabay na nag-usal ng orasyon ng mga ito at matapos mabalot ng kapangyarihan ng bertud, sumugod ang mga ito.
Hindi alam ni Chano kung sino ang uunahin kaya naman narito ito. Sobrang nahirapan na talunin ang magkakapatid. Sipa at tadyak sa balakang ang natamo ni Chano mula kay Aldong. Samantala patuloy sa pag-oorasyon si Nato. Ilang sandali pa ay hinawakan ni Onyok sa leeg ang kalaban. Sige, ituloy mo. Pinapatunayan mo lang na wala kang pinagkaiba sa akin. Wika ni Chano. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Onyok. Akmang lalaslasin na ng binata ang leeg ng kalaban. Bigla na lamang nabali ang leeg nito. Hindi mo kailangang dungisan ng kamay mo, kapatid. Ngayong naipagiganti na natin si tatay, pati na din yung mga biktima ni Chano, matatahimik na ang ating mga kababayan. Wika ni Nato. Nagyakapan ng magkakapatid at magkakasamang umuwi sa tahanan. Labis naman ang pasasalamat ng ina nang umuwing ligtas ang mga anak. Sa huli, napagtagumpayan ng magkakapatid na may pagiganti ang kanilang ama. Sa kasalukuyang taon, si Nato na ang namumuno bilang mayor samantalang si Aldong naman. Siya ang kapitan sa baryo, habang si Onyok naman ay naging ganap ng sundalo. Kaya magpasa hanggang ngayon, sinusundan pa rin ng magkakapatid ang yapak ng ama. Hindi lamang sila nabubuhay para sa sarili, kundi namumuhay sila para maglingkod sa nakararami. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, natutuwa ako sa ginawa nilang magkakapatid na kahit nawalan sila ng ama ng dahil sa pagtulong sa nakakarami, pinagpatuloy pa din nila ang nasimulan nito. Hindi lamang sila namumuhay para sa sarili, kundi para na rin sa kapakanan ng kanilang kapwa. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.